So hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, habang patagal ng patagal, abay, mas painit ng painit at mas patindi ng patindi ang binibitawang banat ni Atty. Claire Castro. Agaya na lamang po nito mga minamahal. Sabi ni Atty. Claire, binalaan ni Presidential Communication Office or PCO Undersecretary Atty. Claire Castro ang mga Pilipino nitong Biyernes, Abril 25, tungkol sa mga nagpapakalat ng pekeng balita na layong sirain ang programa ng Administrasyong Marcos na naglalayong magbenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. So ito ay matapos sabihin ni VP Sara Duterte na sa kanyang pananaw ay nagbibigay lamang ng false hopes ang Pangulo sa taong bayan. Dahil ang bigas na ibinebenta sa murang halaga ay maaring hindi angkop para sa konsumo ng tao kundi para lamang sa mga hayop. Ngayon, ito yung banat ni Atty. Claire. Mag-ingat po tayo sa fake news peddlers. Sinisira ang proyekto, sinisira ang gobyerno, ang Pangulo. Sinisira ang hope o ang pag-asa ng bawat Pilipino. So sa madaling sabi, mga minamahal, mag-ingat po tayo dito kay Vice President Sara Duterte kasi isa po siyang fake news. Yan po yung gustong ipabatid ni Atty. Claire Castro sa taong bayan na mag-ingat tayo sa fake news. In short, mag-ingat po tayo, mga minamahal, dito kay Vice President Sara Duterte. Kasi hanggang ngayon, mga minamahal, sobrang bitter. Sobrang bitter ni VP Sara. Katulad na lamang po nito, mga minamahal. Pakita ko sa inyo. Pinuna ni Vice President Sara Duterte ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at alyansa para sa bagong Pilipinas dahil walaan niyang tunay na pagbabago ang bansa. And do you think, VP Sara Duterte, na kapag ikaw yung naupo, merong pagbabago? Ano nga ba yung bago sa'yo? Nagtatanong lamang po, meron bang bago sa'yo? Halos mas malala ka pa nga sa ama mo. So ano yung pinagbago mo? Ano yung pinagkaiba mo sa ama mo? Alright. Ang naririnig lang natin ay bagong Pilipinas, pero wala namang nagbago sa ating bayan. Lalo pa tayong nagutom, ang dami mga pamilya ang gutom. Hindi ba parte ng bagong Pilipinas itong si VP Sara Duterte at sabay ninyong itinaas ang inyong mga kamay at lagi ninyong sinasabi nung panahon ng kampanya, panahon ng eleksyon na bagong Pilipinas, Uniteam? Di ba kasama ka sa bagong Pilipinas? So, ano yung karapatan mo para batikusin ang bagong Pilipinas na in the first place, kasama ka sa bagong Pilipinas? Kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, yung motives ni VP Sara Duterte ay kitang-kita. Na gusto niya lamang talagang sirain si PBBM, si F. Elisa, si House Speaker Martin Romualdez, at yung gobyerno. Diba? Kasi in the first place, nung sinasabi ni Sara Duterte na false hope daw yung 20 pesos na kilo ng bigas, bakit? Yung 3 to 6 months na mawawala yung droga sa inyo, hindi ba yung false hope? Yung within 6 months, bababa ang crime rate sa bansang Pilipinas, hindi ba false hope din yun? Yung sinasabi ninyong mahalin ang ating bayan, hindi ba false hope din yun? Dahil kumakampi kayo sa China? Diba? Wala kang ang komento sa usaping West Philippine Sea. Hindi ba't mas naaangkop na tawagin na yun ay ang totoong false hope? Nagtatanong lamang po. Beside pa dyan mga minamahal, mas false hope. Kung titingnan natin, yung pangako ni former President Duterte na magiging 7 pesos ang kilo ng bigas, hindi ba't mas malinaw na false hope yun? At malinaw na panggagancho ang ginawa nyo sa taong bayan dahil kayo ay nakareceive ng napakalaking confidential funds. Itong si Pulong, merong 51 billion. Sandamakmak ang confidential funds mo nung ikaw ay alkalde pa lamang. Diba? At nung naging presidente itong si former President Duterte, sobrang laki din ng kanyang confidential funds. Hindi ba't mas malinaw na yun ay panggagancho sa taong bayan at malinaw na pinaasa nyo lang sa mga pangako nyo ang mamamayang Pilipino? Kaya ano yung sabi ni Enrile?
Totoo, may nagawa si Digong. Pero hindi gamit ang pera ng buwis ng bayan, kundi gamit ang mga inutang sa ibang bansa, especially sa China, na ngayon ang nagbabayad ay ang presidente natin na si PBBM. May nagawa nga ba si Digong? May natapos nga ba? Gaano nga ba kadami yung kanyang proyekto? Halos mabilang mo lang din sa mga kamay. Puro lang siya starter pack. Alam niyo yun? Yung magaganito tayo, ganito tayo. Medyo sumikat lang talaga si Digong dahil sa kanyang pagmumura. And I think, parang inisip ng mga tao na siya yung typical father figure ng bansang Pilipinas, which is good strategy. Sa pamamagitan din ng pag-handle ninyo ng troll sa social media. Good strats yun. Diba? Na mag-hire kayo ng sadamakmak na trolls, pagmukaing nakakaawa itong si former President Duterte. Hindi ba't yun ang totoong nambubudol? At yun yung totoong merong pangit na hangarin dito sa ating bayan? Kasi hindi mo na kailangan gumamit ng trolls. Sa totoo lang, kung hindi mo na kailangan gumamit ng trolls, kung mahal ka talaga ng taong bayan, sila mismo magkukusa ng posting sa'yo. Kagaya ng ginagawa ko ngayon, mahal ko ang Pilipinas. Kaya ngayon damit ko, Pilipinas. Sobrang mahal ko ang ating bayan. Diba? Pilipinas. And I'm proud na isa ako sa almost 115 million Filipinos. Diba? At isa sa mga taxpayer ng bansang Pilipinas. Proud akong Pilipino. Kayo, proud ba kayong Pilipino? Kasi kung proud kayong Pilipino, bakit hinahayaan nyo lang na babuyin? Diba? Hinahayaan nyo lang na iharas tayo ng mga tsekwa. Kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, malinaw yung intensyon ni VP Sara Duterte na sirain, yurakin lamang si PBBM, yurakin ng administrasyon, si F. Elisa, dahil naiinggit, nasasapawan, dahil yung mga pinangako nila noon, si PBBM ang tumutupad. Siguro yung magandang nagawa nga lang talaga ni Duterte is yung no smoking. Alam niyo yan mga minamahal, hanggang no smoking lang yung nagawang maganda ni former President Diggs. Diba? Alright, mga minamahal. So, yun po. Anyway, pengi lang po ako ng comments ninyo, likes and share. So, mahalaga po sa akin yan, mga minamahal. Hindi na po tayo nakakapag-live. Baka mamaya mag-live tayo. Abangan ninyo, mga alas 10 po tayo nagla-live. Alright? So, pengi lang po ako ng comments ninyo. Yan. Likes and share. And also, don't forget, i-click nyo yung subscribe para dumami tayo. Umabot tayo ng 400,000. Kaka 300k pa nga lang natin eh. Di ba? Ang layo na ng pangarap natin. Aabot kayo tayo ng 400,000. Sana umabot tayo. Di ba? I-click nyo yung subscribe at i-hit nyo palagi yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video na ina-upload natin. Yun lamang po at ingat mga kababayan.